just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Ito na nga, pagtatakip kay Lisa Marcos, bulabog na. Lisa, confirm na nakadetain sa LA. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Nabulabog na nga ang pagpapanggap ni Lisa Marcos na nakauwi na ito sa Pilipinas matapos magkanda utal-utal itong si Castro nang tanungin kung nasaan na nga ba ang First Lady. VP Sara, hinamon si Lisa na magpakita ng mano sa publiko. Narito ang buong detalye. Lisa Cabato, Inquirer.net. Good morning, ma'am. May we get a confirmation from Palace if nangako po talaga si President Marcos kay Senator Bato na hindi siya gagalawin ng ICC? Wala po kami napag-usapan kung personal po niya itong sinabi. Sa ating pong pagkakaalam, ang sinabi po niya ay wala po at hindi po, wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Next question, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero, base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example, for legal counsel and all, private capacity na po yun ni former president. Sa kanya dapat manggaling yun? Opo. Kahit nga po sa mga complainants, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado at sabi nga po natin, wala po tayong responsibilidad or wala tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Si former Senator Trillanes, sinabi niya po in one of his interviews na there could be a cease order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po'y magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa pag-fly kay former President Duterte using a private, is it a jet plane or yung pong ginamit na last na? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po.
ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kompletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon. Yesterday po, medyo hindi kasi ako nakadalo dun sa briefing. Naikwento po nung ating mga officer from the PNP, CIDG, na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD, yung naging attitude po ng mga pamilya na nagwala, parang gano'n, nagsisigaw, nagmura. Yung po bang ganong attitude, is it normal or sa tingin nyo hindi po? Normal lang sumigaw at magmura? Pamilya po yun Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato, inamin niya na mayroon. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang saan yung hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandoon ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasi yung sitwasyon na hinuli ka, pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So, siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. So you're saying, sinasabi niyo po ba yan dahil based on your own experience din po dun sa nangyari sa kliyente ninyo, parang sort of ganon? Okay, sasagutin kita dyan. Unang-una, nalaman niyo ba kung ano yung totoong kwento? Yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli, again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo nun. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the counsel react on that? This situation of the former President Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, that's 2015. But in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Except maybe if they can use that for as a defense in their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government? Sa Interpol? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Cordero and he asked for the protection of the Senate.
So paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid. At pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Ma'am, last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to, kung di ako nagkakamali, taong 2017. Matagal na nga po dapat noon pa po. Diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw, at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit na pagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity? Sana po ang ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC? Ng EJK. Ng EJK. Sa ngayon po, alam ko po may mga naka-pending po na complaints. Pero ayun nga po, kay SOJ Remulla, yung mga complaints naman po, kung di ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC, ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng double jeopardy in the future. So, tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bomboradio. Yusek, good morning. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Thank you. Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo. At ang mga nagrereklamong ito ay noong pa po 2017. Hindi po ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Okay. Sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. Thank you, ma'am. Next Wala po, loyalty check, wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, magandang tanghali.
kaugnay ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. May lumutang din pong allegedly a letter to the Vice President Sara, assuring her of the same thing, that the government will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC, and that the President will always protect the sovereignty of the country at all times. Is there such a letter? Wala po. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo. Kasama po ako sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbe-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, na kasama po, kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy because the President allowed it. That's why it happened. Ganun po ang kanilang katwiran, nakikitang katwiran. Maaasahan po talaga natin yan sa kanila. Dahil sila po yung naging concerned parties dito. Maaasahan po natin ang ganyan damdamin. Pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon. Lalong-lalo na po kung ito naman po ay mayroong patungkol sa ating commitment sa Interpol. Next question, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po she's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Next question, Tuesday New, DZWB. Good morning po, Yusek. Patuloy po yung pagkikilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po ito kahapon sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Paano po ninyo sila pakakalmahin para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power? Okay. Sa ngayon po, sabi nga natin, yung mga nakikisimpatya po sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayo nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasinungalingan na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaaring epekto sa taong bayan, dun po kikilos ang gobyerno. Ma'am, follow up lang. Anong klaseng pagkilos na gagawin ng gobyerno kung sakali, ma'am? Kung ito naman po ay dumadami at puro po mga fake, ayoko na pambanggitin ng fake news, puro kasinungalingan ang mga pinapangalandakan, especially sa social media, hindi po pwedeng tulugan ng administrasyon ito. Sa ngayon po, pinapahintulutan po natin, allowed naman po ito, just to express the rights. They have to exercise that right of freedom of expression. Pero kung susobra po, of course, magkakaroon po tayo ng plano
kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno, para sa taong bayan. Kapag ka po kasi nagkaroon ng demolition, or destabilization, hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno to. Lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas. Gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Ganun po. Last ma'am, ano ang extent o ano po ang triggering factor para umaksyon na yung gobyerno sa ano yung hangganan na inaantay para sabihin na, oops, tama na yan, pigilan na natin yan? As of now, napaka-hypothetical ng question. Titignan po natin kung paano. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Other matters lang po. Nakarating na po ba kay President yung ulat po na may mga resident ho ng Palawan na na-detained sa China na alleged spy daw po? Parang wala pa po. So far. Aalamin po natin kung meron pong ganyang pag-uulat. Wala pa po kami natanggap. Hindi po nabanggit sa amin kanina. So, tingnan po natin. Baka po kung anumang pag-uulat yan ay kailangan pag-usapan agad. Thank you po. Okay po. Christian Yosores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Natunto na po ba ng Palace kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo? Hindi po ganun ang ugali ni First Lady. On another topic lang, ma'am. Binigyan po ng 24 hours ng Supreme Court yung mga respondents para sumagot doon sa petition for a writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. And one of the respondents po is the Executive Department through E.S. Bersamin. Would you know, ma'am, kung natanggap na po ni E.S. yung notice ng SC and kung sumagot na po? Wala pa pong pagsagot. Ang alam ko po ay magkakaroon po sila, tire-represent po sila ng government lawyers. So tignan na naman po natin ang susunod na hakbang. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much, Yusek Castro. Okay? At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.